Congratulations, Martina. You are officially the most incompetent, useless intern that has ever stepped foot in the Montemayor Group. Ang mga salitang iyon ni Raymond Montemayor ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagyelong conference room. 5 minuto ang nakalipas, punong-puno ako ng pag-asa. Hawak ko ang final audit report na pinagpuyatan ko ng 3 gabi, 3 gabing kape lang ang laman ng sikmura ko, habang ang mga mata ko ay tila sasabog na sa pagtitig sa Excel sheets. Akala ko ito na ang ticket ko para maging regular. Akala ko ito na ang simula para maiyahon ko si Lolo Ben sa hirap ng buhay sa eskine, tanang tondo. Pero sa isang iklap, nagbago ang lahat. Ang makapal na folder na pinaghirapan ko ay biglang lumipat sa hangin. Ang tunog ng mga papel na humampas sa malamig na sahig ay tila bawat piraso ng aking dignidad na tinatapak-tapakan. Hindi ko naramdaman ang pagbagsak ng mga papel, pero naramdaman ko ang bawat hibla ng aking puso na unti-unting nagkakalas-kalas. Tumigas ang buong katawan ko. Nanuyo ang aking lalamunan at naramdaman ko ang unti-unting panginginig ng aking mga daliri. Hindi ako makagalaw. Gusto kong yumuko para pulutin ang mga papel, pero ang aking mga tuhod ay tila naging semento sa bigat ng kahihiyan. Sa harap ng 10 board of directors, sa harap ng mga socialite na empleyado na kanina pa ako pinagtatawanan sa gilid, hinubaran ako ni Raymond ng danggal. What are you waiting for? Pick them up all? Baka naman, pati pagpulot ng basura ay kailangan ko pang ituro sa'yo. Dagdag pa niya. Ang boses niya ay puno ng pagkamui, walang bakas ng awa. Tumingin ako sa kanya. Ang matatalas niyang mata ay nakapako sa akin tila binabasa ang bawat kahinaan ko. He looks so perfect in his designer suit, habang ako, suot ang luma at kupas kong office uniform na binili ko lang sa ukay-ukay para magmuhang presentabel. Ang agwat sa pagitan namin ay hindi lang lamesa. Ito ay isang malalim na bangin sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sorry, sir. Ang tanging lumabas sa bibig ko. My voice was a mere whisper, trembling like a leaf in a storm. Sorry, your sorry won't fix the thousands of pesos we might lose because of your stupidity. Lumayas ka sa harap ko, Martina. Now, sa sandaling yon, naramdaman ko ang internal crumbling. Ang bawat pangarap na binuo ko nung kumuha ako ng CPA board exam, ang bawat gabing nagdasal ako sa simbahan ng Quiapo na sana ay magbago ang buhay namin, lahat yon ay tila naging abo. My mind was screaming, bakit? Bakit? Ang daling manakit na mga taong nasa itaas. Hindi ba nila alam na ang bawat pagkakamali ko ay katumbas ng pagkagutom ng pamilya ko? Tinitiis ko dahil kailangan ko ang trabahong ito. Tinitiis ko dahil kailangan ko ang pirma niya para sa internship clearance ko. Pero sa bawat segundong pananatili ko rito, pakiramdam ko ay namamatay ang kaluluwa ko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miss Gina, ang supervisor naming matapobre. Sir Raymond, the investors from Singapore are already in the lobby. We need the signed documents now. Tumingin sa akin si Miss Gina nang may pandidiri. Martina, ano pang ginagawa mo dyan? Pulutin mo yan at umalis ka na. Ang bagal-bagal mo talaga, kaya ka hindi asenso-asenso eh. Pressure. It was coming from all sides. Ang mga mata ni Raymond na tila nanunuri ang pagmamadali ni Miss Gina at ang orasan sa dingding na tila nagbibilang ng bawat sandali ng aking pagkatalo. Bakit kailangan ganito? Bakit kailangang maging ganito kahirap? Bakit palaging ang mga tulad ko ang kailangang yumuko? Bakit hindi nila makita ang totoo? Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig. Naririnig ko ang mahihinang tawa ng mga kasamahan ko sa likod. Ang bawat pagdampot ko sa papel ay tila isang saksak sa aking dibdib. Pero habang nasa sahig ako, may isang bagay na kumuha ng atensyon ko. Isang maliit na sticky note na nadikit sa ilalim ng lamesa ni Raymond, isang code na pamilyar sa akin. Isang code na hindi dapat narito sa isang legal na opisina.
Isang matalim na kislap ang dumaan sa aking mga mata. Ang panginginig ng kamay ko ay biglang tumigil. Ang Martina na binubuli nila ay dahan-dahang napalitan ng Martina na sinanay ni Lolo Ben sa madidilim na eskinita. Tumayo ako ng tuwid. Hindi na ako nanginginig. Inayos ko ang aking buhok at sinalubong ang mapanghamong tingin ni Raymond. "I will leave, Sir Raymond," sabi ko, ang boses ko ay hindi na mahina. Ito ay malamig at puno ng determinasyon. "But remember this day, because one day you will be the one picking up the pieces of your life from the floor." Bago pa siya makasagot, mabilis akong lumabas ng silid. Hindi ako dumiretso sa desk ko. Sa halip, dumiretso ako sa fire exit. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdial ng isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. "Lolo Ben, handa na ako. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang mga lumang gamit ni Papa. I'm going back in tonight, but not as an intern." Sa aking pagmamadali, hindi ko napansin na naiwan ko ang aking ID sa loob ng conference room, ang ID na naglalaman ng tunay kong apelido na itinago ko sa lahat. Ang bawat hakbang ko pauwi sa Tondo ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Ang amoy ng kanal, ang ingay ng mga batang nagtatakbuhan sa masikip na eskinita, at ang usok mula sa mga nagtitinda ng isaw ito, ang mundong kinagnis ko sa loob ng 15 taon. Malayo sa malamig at mabangong opisina ng Makati, kung saan tinapak-tapakan ang pagkatao ko kanina. Pagpasok ko sa aming maliit na barong-barong, na abutan ko si Lolo Ben na naghihiwa ng bawang sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Ang anino niya sa dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood ay tila isang pagpapaalala kung gaano na kami katagal nagtatago sa dilim. "Martina, anak, bakit ngayon ka lang at bakit namumugto ang mga mata mo?" Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako nakasagot agad. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang kutsil, o para ako na ang magpatuloy. "Wala ho ito, Lolo. Pagod nang sa audit report. Alam niyo naman ho, pangarap ko talagang maging top accountant ng bansa." Numiti siya ng malungkot, isang meeting alang ko hindi naniniwala. "Huwag kang magsinungaling sa akin, anak. Amel ko ang tingin ng mga taong yan sa atin. Akala nila dahil galing tayo rito sa putikan, wala na tayong karapatang mangarap." Inihain niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw, walang itlog, walang manok, tanging patis at konting paminta lang ang pampalasa. Habang hinihigop ko ang sabaw, tila bumalik ang aking gunita labin. 5 taon na ang nakalilipas. Naalala ko pa ang bango ng mamahaling jasmine sa garden ng aming mansion sa Forbes Park. Naalala ko ang malalambot na carpet na tinatapakan ng aking maliliit na paa at ang boses ni Mama habang tinuturuan akong tumugtog ng piano. Nung panahong yon, hindi ko kailangang yumuko sa sinuman. Ako si Martina Miller, ang prinsesa ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Pero sa isang gabi ng malakas na ulan at putok ng baril ang lahat ng ginto ay naging abo. Si Lolo Ben, ang aming matapat na bodyguard, ang tanging sumagip sa akin mula sa apoy na pumatay sa aking mga magulang. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagpatak ng ulan sa aming butas-butas na bubong. Ang tunog ng tubig na tumatama sa timba ay tila isang timer na nagpapaalala sa akin wala na akong oras para umiyak. "Lolo, nakita ko na ang code," bulong ko. "Nasa ilalim ng mesa ni Raymond Montemayor. Yon ang parehong account format na ginamit sa pag-transfer ng mga assets ni Papa bago sila namatay. Sigurado ako may kinalaman ang mga Montemayor sa nangyari sa amin." Huminto si Lolo Ben sa pagkilos. "Delikado ang pinapasok mo, Martina. Si Raymond, hindi siya basta-basta. He's a ruthless man." "Mas ruthless ako kapag nakuha ko na ang katarungan, Lolo?" Sagot ko habang hinahanda ang aking itim na jacket at ang set ng lockpicks na itinago ko sa ilalim ng aking katre. Hindi nila ako makikilala. Para sa kanila, isa lang akong tangang intern.
Hating gabi na nang makabalik ako sa Montemayor Building. Ang dati buhay na lobby ay balot na ngayon ng katahimikan. Gamit ang access card na hiniram ko sa desk ni Miss Gina, mabilis akong nakapasok sa elevator. Ang bawat palapag na nadadaanan ko ay tila isang hakbang palapit sa panganib. Pagdating sa 45th floor ang executive suite, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng archive room. Ang tanging liwanag ko ay ang maliit na flashlight mula sa aking rilo. Hinanap ko ang drawer na may label na 1995-2005 Confidential. Doon nakatago ang mga dokumento ng merger na nagpabagsak sa pamilya Miller. Habang mabilis kong binubuklat ang mga papel, naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo sa aking batok. May narinig akong mahinang pagpihit ng doorknob. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking filing cabinet. Pinigilan ko ang aking paghinga. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Bumukas ang pinto. Pumasok ang amoy ng mamahaling whiskey at tabako. Isang anino ang humarang sa liwanag mula sa hallway. Nakita ko ang isang lalaking pasuray-suray na naglalakad, ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang muka ay puno ng pagod. Si Raymond. "Damn it! Where is that file?" Bulong niya, ang boses ay paos at halatang lasing. Napapikit ako nang mariin ng aksidente niyang masagi ang isang stack na mga folder malapit sa pinagtataguan ko. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ilang pulgada lang ang layo sa paanan ko. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga ito. Nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga sa sobrang lapit niya sa akin. Isang maling galaw ko lang at tapos na ang lahat. "Sino yan?" Bigla niyang tanong, ang kanyang boses ay biglang tumalas at nawala ang pagkalasing. "I know someone is here. Lumabas ka?" Humarap siya sa direksyon ko at sa sandaling iyon ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa aking mukha. "Martina, ano ginagawa mo rito?" Ang boses ni Raymond ay puno ng pagkalito, pero ang mga mata niya ay unti-unting nanlalaki habang kinikilala ang mukha ko sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang amoy ng whiskey sa hininga niya ay humalo sa amoy ng lumang papel sa silid. Sinubukan kong umiwas, pero mabilis niyang nahawakan ang braso ko. Ang kanyang hawak ay mahigpit, tila isang bakal na posas. "Are you stealing company secrets? O baka naman tama si Miss Gina na isa kang espiya?" Bulyaw niya bagamat mahina dahil sa kalasingan. Hindi ako nakapagsalita. Ang puso ko ay tila isang ibon na napupumigra sa loob ng aking dibdib. My mind was racing. Kailangan kong tumakas. Kailangan kong protektahan ang mga dokumentong hawak ko. Pero bago ko pa maipaliwanag ang sarili ko, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa batok ko. Ang instinct na itinanim sa akin ni Lolo Ben sa loob ng maraming taon. Isang maliit na pulang tuldok ang gumagalaw sa dibdib ni Raymond. Isang laser sight. "Dapa!" sigaw ko. Hindi na ako naghintay ng sagot niya. Buong lakas ko siyang tinulak sa sahig kasabay ng pagbasag ng malaking glass window sa likod namin. Walang ingay ng putok, tanging ang tunog lamang na nagliliparang bubog na tila mga kristal na bumubuhos mula sa langit. Isang silencer. "What the? Martina, ano ba?" reklamo ni Raymond habang nakadapa sa sahig. Ang mukha niya ay puno ng pagkagulat at galit. "Tumahimik ka kung gusto mo pang mabuhay, sir?" Ang boses ko ay naging malamig at matalas, malayo sa boses ng intern na madalas niyang kutyain. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na tactical gear ang mabilis na pumasok mula sa bintana gamit ang mga rappelling rope. Hindi sila magnanakaw. Ang paraan ng pagkilos nila mabilis, organisado at diretso. Ang tingin kay Raymond ay nagpapatunay na sila ay mga profesional na hitmen. Nareto sila para pumatay. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Raymond. Nawala ang pagkalasing niya na palitan ng matinding pangangatog. Ang makapangyarihang CEO na kanina lang ay nagmamalaki ngayon ay tila isang batang walang laban sa harap ng kamatayan. "Diyan ka lang sa likod ng cabinet. Huwag kang gagalaw,"
Utos ko sa kanya. Hinugot ko ang aking kaisa-isang sandata, ang aking kurbadang kumpit sa buhok na gawa sa pinatigas na bakal. Sa isang iglap, tila bumagal ang takbo ng oras. Nang sumugod ang unang lalaki, mabilis akong dumaan sa ilalim ng kanyang bisig. Naramdaman ko ang hangin ng kanyang pagkumpas, pero bago pa siya makabawi, itinanim ko ang matulis na dulo ng aking kumpit sa pressure point ng kanyang leeg. Bumagsak siya ng walang tunog, tila isang tumpok ng sako. Ang pangalawang hitman ay naglabas ng patalim. Ang bawat saksak niya ay iniwasan ko sa pamamagitan ng milimetro lang na distansya. My body moved like water, a dance of survival taught in the dark alleys of Tondo. Ginamit ko ang kanyang bigat para i-dislocate ang kanyang balikat. Isang malutong na tulog ng buto na nagkakalasang yumanig sa katahimikan ng archive room. Who are you? Bulong ni Raymond mula sa kanyang pinagtatagwan. Ang kanyang boses ay naming-inig sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Hindi ko siya sinagot. Ang pangatlong lalaki ay nagbunot ng baril. Bago niya pa maikasa ang gatil, hinablot ko ang isang mabigat na hole puncher sa lamesa at buong lakas na ibinato ito sa kanyang mukha. Kasabay nito mabilis akong lumapit at sinipa ang kanyang tuhod hanggang sa marinig ang lagutok ng kanyang kasukasuan. Lahat sila ay nakahandusay na sa sahig mga bihasang pumatay na tinalo ng isang babaeng tinawag nilang useless. Hingal na hingal ako. Ang aking uniforme ay punit na at may bahid ng dugo mula sa aking sugat sa balikat. Tumingin ako kay Raymond. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero narinig ko na ang mga yabag ng security guards na paparating dahil sa alarm. Hindi ako pwedeng mahuli rito. Hindi pa ito ang tamang panahon. "Martina, sandali!" Tawag ni Raymond. Sinubukan niyang tumayo, pero nadulas siya sa mga nagkalat na papel. Mabilis akong tumakbo patungo sa fire exit. Bago ko isara ang pinto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Raymond na nakahawak sa isang piraso ng tela, ang aking name tag na napunit sa gitna ng labanan. "Salamat!" Ang huling salitang narinig ko mula sa kanya bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng hagdanan. Pagbaba ko sa kalsada, mabilis akong sumakay sa isang naghihintay na jeepney. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. My identity was compromised, but I had the files. Pero ang hindi ko alam habang papalayo ako, may isang pares ng mata mula sa isang itim na sasakyan ang nakamasid sa akin. Isang taong kanina pananonood sa bawat galaw ko. Ipagpatawad mo, Raymond, pero hindi ko hahayaang masira ang danggal ng pamilya natin dahil sa isang hamak na intern. Yun ang mga salitang narinig ko mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng executive office kinabukasan. Nakatayo ko sa hallway, hawak ang isang tray ng kape, haba ang bawat tibok ng puso ko ay tila humahampas sa aking sugatang balikat. Ang puting blusa ko ay may nakatagong benda sa ilalim, mahigpit na nakabalot para pigilan ang pag-agos ng dugo mula sa saksak kagabi. "But Mom, it was her! I saw her face before I passed out! Si Martina yon!" Boses ni Raymond puno ng pagpupumilit, pero halatang nalilito pa rin dahil sa epekto ng sedatives. "Nananaginip ka lang, anak." Malumanay pero mapanlin lang ang boses ni Doña Aurora. "Si Sofia ang nagligtas sa iyo. She arrived just in time. Nakalimutan mo na bang black belter ang fiancé mo? Siya ang nagpabagsak sa mga lalaking yon habang ang intern na sinasabi mo ay nagtatago lang sa takot sa ilalim ng lamesa." Nabitawan ko muntik ang tray. Ang kapal ng mukha, ang dumi ng laro nila. Pumasok si Sofia sa eksena. Naririnig ko ang tunog ng kanyang high heels sa mamahaling tile. "Raymond, darling, don't worry about it anymore. What matters is that you're safe. Masakit pa ba ang sugat ko sa braso? Worth it naman basta para sa iyo." Sumilip ako ng bahagya. Nakita ko si Sofia na may dambuhalang bandage sa kanyang kaliwang braso, isang sugat na alam kong peke dahil ako ang naroon kagabi. Ako ang humarap sa kamatayan habang siya ay malamang na mahimbing na natutulog sa kanyang kondo. "Thank you, Sofia. I don't know what to say. Akala ko talaga..." Boses ni Raymond unti-unti nang naniniwala.
Ang pasasalamat sa boses niya ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa natitira kong respeto sa kanya. Huminga ako ng malalim. Gusto kong pumasok. Gusto kong isigaw na ako ang nagligtas sa kanya. Gusto kong ipakita ang totoong sugat sa balikat ko. Pero, naalala ko ang bili ni Lolo Ben. Ang tunay na mandirigma, hindi kailangang sumigaw para kilalanin. Hintayin mo ang tamang pagkakataon, Martina. Hayaan mong kainin sila ng sarili nilang kasinungalingan. Inayos ko ang aking sarili at kumatok. "Coffee, sir?" Pagpasok ko agad nang nagbago ang aura sa silid. Tumingin sa akin si Doña Aurora nang may pandidiri, tila ba isa akong dumi na nakapasok sa kanyang palasyo? Si Sofia naman ay numiti ng mapang-api, lalong isinandalang ulo sa balikat ni Raymond. "Ilapag mo yan dyan at lumayas ka na," utos ni Doña Aurora. "And by the way, Martina Pascal, huwag mong isipin na dahil nakita mo ang nangyari kagabi ay may karapatan ka ng magmalaki. Stay in your place. Isang hamak na intern ka lang na nanginginig sa takot maliwanag." "Maliwanag ho, madam?" Sagot ko. Nakayuko ako, pero ang mga kamao ko ay nakakuyom sa ilalim ng tray. Lalabas na sana ako nang biglang magsalita si Sofia. "Wait, Martina, can mo bang linisin tong natapon na tubig sa sapatos ko? Na-stress kasi ako kagabi sa pagliligtas kay Raymond. Medyo nanginginig pa ang kamay ko." Tumingin ako kay Raymond. Inaasahan ko ipagtatanggol niya ako o kahit man lang pigilan ang fiancé niya. Pero umiwas siya ng tingin. Tila ba ang pagtingin sa akin ay nagpapaalala sa kanya ng isang kahihiya yang gusto niyang burahin. Dahan-dahan akong lumuhod para punasan ang sapatos ni Sofia. Sa bawat kuskus ko, nararamdaman ko ang hapdi ng sugat sa balikat ko. Ang dugo ay nagsisimula na namang kumawala sa benda. "Bilisan mo, napakabagal talaga," iritableng sabi ni Sofia habang binidiin ang sapatos niya sa kamay ko. Nang tumayo ako, naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking likod. Isang maliit na patak ng dugo ang lumampas sa benda at unti-unting bumabakat sa aking puting blusa. "Martina, wait!" Napahinto ako. Si Raymond. Nakatitig siya sa likod ng balikat ko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila may isang katotohanang biglang sumampal sa kanyang mukha. Bakit? Bakit may dugo ang likod mo?" "Dugo?" Tanong ni Sofia, ang boses niya ay biglang tumaas na isang oktaba bakas, ang kaba na baka mabisto ang kanyang kasinungalingan. "Raymond, baka naman kung ano lang yan. Baka period niya o kung anong maduming bagay. Kadiri naman, Martina." "Bakit hindi ka nag-iingat?" Humakbang pabalik si Doña Aurora, tinatakpan ng kanyang ilong ng isang lace na panyo. "Diyos ko po, Martina. Napaka-unprofessional mo talaga. Pumunta ka rito sa harap ng CEO na may dalang dumi at dugo, lumabas ka na go and fix yourself. Nakakasuka ang dumi mo." Tumingin ako kay Raymond. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa aking balikat. May bahid ng pagdududa sa kanyang tingin, tila may mga piraso ng puzzle na sinusubukan niyang pagtagpi-tagpiin. Gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong ipakita sa kanya ang marka ng saksak na nakuha ko para iligtas ang buhay niya. Pero bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Miss Gina sa braso ko. Hinihila ako palabas. "Nasugatan lang po ako sa bahay kagabi, madam. Pasensya na po," sabi ko sa mahinang boses habang dahan-dahang umaatras. "Get out!" buliw ni Doña Aurora. Paglabas ko ng opisina, tila biglang naging doble ang bigat ng aking katawan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila may kasamang pintig ng sakit sa aking balikat. Nagsisimula na akong lagnatin. Ramdam ko ang init na nagmumula sa aking sugat, isang senyales na baka na-infect na ito mula sa maruming kutsil, yon ang hitman kagabi. Pero hindi pa tapos si Sofia. Lumabas siya ng opisina at hinarangan ako sa hallway habang wala si Raymond. "Listen to me, you little rat!" Bulong niya, ang kanyang muka ay ilang pulgada lang ang layo sa akin.
Wala na ang sweet na boses na ginagamit niya kay Raymond. I don't care kung ikaw nga ang nagligtas sa kanya. Sa mundong ito ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga taong may pera. At ako ang may pera. Ako ang fiancé. At ikaw, you are nothing but a temporary shadow. Huwag kang mag-alala, Sofia. Sagot ko, tinitiis ang hilab ng tiyan dahil sa sakit. Hindi ko kailangan ng pasasalamat nyo, pero tandaan mo ang sugat na itinatago mo sa ilalim ng pekeng bandage na yan. Balang araw lilitaw ang totoo. Aba, sumasagot ka pa? Galit niyang itinulak ang balikat ko, ang balikat na may sugat. Napapikit ako ng mariin. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa buong katawan ko. Tila ba may bumaong muli na patalim sa aking laman? Halos mawalan ako ng balanse, pero hindi ko hinaya ang makita niya akong umiyak. Dahil marami kang lakas sumagot heto, sabi niya sabay hagis ng isang makapal na tumpok na mga folder sa dibdib ko. I want all of these digitized before 5 p.m. at huwag kang aalis sa desk mo hanggat hindi yan tapos. Is that clear, intern? Maghapon akong nakaupo sa harap ng computer. Ang aking paningin ay unti-unti nang lumalabo. Ang bawat pagtipa ko sa keyboard ay tila isang pagsubok sa aking pasensya at lakas. Hindi ako kumain ng lunch, hindi ako uminom ng tubig. Tanging ang imahe ni Lolo Ben at ang hustisya para sa aking mga magulang ang nagpapanatili sa akin na gising. 5:00 na ng hapon, halos wala na ang mga tao sa opisina. Sa sobrang panghihina, nagpasya akong ihatid na ang mga documents sa executive floor bago ako tuluyang gumigay. Pagdating ko sa tapat ng elevator, bumukas ang pinto. Laking gulat ko nang makita ko si Raymond sa loob, mag-isa. Suot na niya ang kanyang coat, handa nang umuwi. Pumasok ako nang hindi tumitingin sa kanya. Nanatili ako sa isang sulok nakatitig lang sa numerong bumababa. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa amin. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina ng elevator. Martina, tawag niya. Hindi ako lumingon. Natatakot ako na kapag nagsalita ako, mararamdaman niya ang panginginig ng boses ko. Bakit hindi ka pa umuwi? It's late, sabi niya. May halong pag-aalala ang boses niya o baka guni-guni ko lang yon dahil sa lagnat? Marami pa pong trabaho, sir. Tipid kong sagot. I checked the CCTV footage this morning, bigla niyang sabi. Napahawak ako ng mahigpit sa hawakan ng elevator. And the hallway footage was deleted, sabotath. Sabi niya dahan-dahang lumalapit sa akin. Pero Martina, nung hawak mo ako kagabi, bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko ang isang amoy, isang pamilyar na pabango. Jasmine. Hindi ganon ang amoy ni Sofia. Tila huminto ang mundo ko. Ang jasmine na tinutukoy niya ay ang amoy ng sabon na gawa ni Lolo Ben mula sa mga bulaklak sa aming munting garden, ang tanging luxury na meron ako. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang mga ilaw sa elevator ay tila nagiging maliliit na kislap. Ang lamig ng aircon ay hindi na kayang palamigin ang apoy na nananalaytay sa aking balat. Martina, are you okay? You're pale. Narinig kong sabi ni Raymond. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa malayo. Sinubukan kong sumagot pero ang dila ko ay tila naging bato. Ang mga folder na hawak ko ay unting dumulas mula sa aking mga kamay at nagkalat sa sahig ng elevator. Sir, Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, tuluyan nang nagdilim ang lahat. Naramdaman ko ang isang pares ng matitigas na braso na sumalo sa akin bago pa tumama ang ulo ko sa sahig. Ang huli kong narinig ay ang malakas at nag-aalalang sigaw ng aking pangalan. Martina! Martina, wake up! Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang puting kisame ay hindi pamilyar masyado itong malinis masyadong magarbo para sa isang barum-barum sa tondo. Ang bango ng lavender at antiseptic ay humahalo sa hangin.
Sinubukan kong bumangon pero isang matalas na kirot sa aking balikat ang nagpabalik sa akin sa malambot na unan. Don't move. Baka bumuka ulit ang mga tahi mo. Ang boses na iyon. Malamig pero may bahid ng kung anong hindi ko maipaliwanag na emosyon. Lumingon ako at nakita ko si Raymond na nakaupo sa isang leather chair sa tabi ng kama. Wala na ang kanyang suit jacket at ang kanyang mga mangas ay nakatupi hanggang siko. Mukha siyang pagod, may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nasaan ako? Paos kong panong. In my private lounge, I called my personal doctor. He said you have severe infection and exhaustion. Sagot niya, ang mga mata ay nakapako sa akin. He also said the wound on your shoulder, it wasn't from a household accident. It was a clean, deep stab wound. From a knife. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Hindi ako makatingin sa kanya. My secret was out. Or at least a part of it. Martina, look at me. Utos niya. Nang hindi ako sumunod, lumapit siya at hinawakan ang aking baba para iharap sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ako iniligtas tapos hinayaan mong ang kinin ni Sofia ang lahat? Bakit ka nanahimik habang pinapahiya ka nila? Dahil wala akong choice, sir. Bulong ko, ramdam ko ang init ng luha sa aking mga mata. Sino ba ako? Isang intern lang, isang squatter mula sa Tondo. At si Sofia, she's your fiancé. She has everything I don't have, money, power, and your trust. Sino ang maniniwala sa akin? Binitawan niya ako at tumayo, nagsimulang maglakad ng pabalik-balik. I wanted to believe her, pero ang mga galaw mo, the way you fought those men, it wasn't just luck. You were trained. Sino ka ba talaga, Martina Pascal? Hindi ako sumagot. Napansin ko ang isang bagay sa bedside table. Ang aking kwintas ang gintong medalyon na may seal ng pamilya Miller. Nakabukas ito. Nanlamig ang buong katawan ko. Bakit mo hinawakan yan? Kinuha ni Raymond ang kwintas at itinaas sa tapat ng ilaw. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. I know this seal. My father has a document in his safe with the exact same mark. This belongs to the Miller family, the family that supposedly vanished 15 years ago. Tumingin siya sa akin ng may halong gulat at pagtataka. Martina, Pascal is not your real name, is it? Ang P sa gitna ng pangalan mo. It stands for Pascal. But what is your last name? It doesn't matter, sir. Ang mga Miller ay patay na. Ang natitira na lang ay ang intern na balak nilang i-fire. Sabi ko, pilit kong inaabot ang kwintas, pero mabilis niya itong inilayo. No, it matters to me. Sabi niya ang boses ay naging paos. Dahil ang mga Miller at ang mga Montemayor, may usapan sila bago pa tayo ipanganak. Isang arranged marriage na binuo para pag-isahin ang dalawang pinakamalakas na pamilya sa bansa. Napatawa ako ng mapait isang tawa na puno ng uyam. Marriage, sir? Look at me. Look at my hands. Puro kalyo sa pagtatrabaho at pagsasanay. Look at where I live. Sa tingin niyo ba tatanggapin ako ng nanay niyo? Sa tingin niyo ba bagay ang isang Miller na naging basura sa isang Montemayor na tulad niyo? Hindi ka basura, Martina? Bigla niyang sigaw. Lumapit siya at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Hindi alintana kung nasasaktan ako. Hinanap kayo ng tatay ko sa loob ng maraming taon. He felt guilty. He felt responsible for what happened to your parents. If you are really who I think you are... Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Doña Aurora kasunod si Sofia na namumutla ang muka. Raymond, what is the meaning of this? Bakit mo dinala ang basurang yan dito sa private room mo? Sigaw ni Doña Aurora. Tumingin si Raymond sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Sofia, itinaas niya ang kwintas sa harap nila. Mom, look at this. This intern, she's not just an intern.
She's the reason why I'm alive. At baka siya rin ang dahilan kung bakit kailangan magbago ang lahat sa kumpanyang ito. Namutla si Doña Aurora. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang pamilyar na takot ang takot ng isang taong may itinatagong malaking kasalanan. Impossible! Bulong ni Aurora. Ang mga Miller ay wala na. I made sure of it. Napatigil ang lahat sa sinabi niya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. My heart stopped. I made sure of it. Anong ibig niyang sabihin? What did you say, Mom? Tanong ni Raymond, ang boses niya ay puno ng pagdududa. Ang ibig kong sabihin, I made sure that the investigation was thorough 15 years ago, bawi ni Doña Aurora. Ang boses niya ay nanginginig pero pilit na nagpapakumbaba. Raymond, huwag kang magpadala sa mga kung ano-anong kwento ng babaeng yan. She is a professional manipulator. Ninakaw lang siguro niya ang kwintas na yan. Tumingin ako sa kanila. Ang sakit ng balikat ko ay tila nawala na palitan ng isang nagbabagang galit sa aking dibdib. Ninakaw, madam. Ang kwintas na ito ay suot ko nung gabing masunog ang mansyon namin. Ang kwintas na ito, ang tanging bagay na hininakuha ng mga taong pinadala nyo para ubusin kami. Enough! Sigaw ni Raymond. Mom, we will talk about this later. Sofia, lumabas muna kayo. Hindi natapos ang gulo sa silid na yon. Isang linggo ang lumipas. Sa halip na pala, yasin ako iniutos ni Doña Aurora na bumalik ako sa trabaho pero hindi bilang intern sa accounting. Pinilit niya akong maging bahagi ng service crew para sa Grand Anniversary Gala ng Montemayor Group sa isang luxury hotel sa Makati. Since you love to act like a victim, why don't you serve the real elites? Sabi ni Doña Aurora habang hinahagis sa akin ang isang itim na uniforme ng waitress. Ito ang lugar mo, Martina. Sa ilalim, sa likod ng mga anino. Gabi ng gala. Ang ballroom ay puno ng nagniningning na mga chandelier, mamahaling gown at amoy ng tagumpay. Nakatayo ako sa gilid, hawak ang isang tray ng champagne. Ang aking sugat ay bahagyang magaling na, pero ang bawat kilos ko ay maingat pa rin. Nakita ko si Raymond sa gitna ng silid. He looks dashing in his black tuxedo pero ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa direksyon ko. Sa tabi niya si Sofia ay parang isang reyna sa kanyang pulang gown. Tila nakadikit ang balat niya sa braso ni Raymond. Waitress, come here! Tawag ni Sofia. Lumapit ako ng nakayuko. Yes, ma'am. My glass is empty and bigla siyang ngumisi ng nakakaloko. May dumi yata ang sapatos ko. Look! Sinadya ni Sofia na itapon ang natitirang red wine sa kanyang sariling gown pero ang karamihan nito ay tumalsik sa mukha ko. Oh my God! Look what you did! Napakavagit mo talaga, Martina. You ruined my designer dress! Lahat ng mata ay nabaling sa amin. Ang tawanan at bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid ko. Luhod! Utos ni Sofia, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Luhod at humingi ka ng tawad sa harap ng lahat. Now, tumingin ako kay Raymond. Inaasahan kong gagawin niya ang tama. Pero bago pa siya makahakbang, hinawakan siya ng mahigpit ni Doña Aurora sa braso at bumulong sa kanya. Nanatiling nakatayo si Raymond, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom pero hindi siya gumalaw. I said, kneel! Sigaw ni Sofia sabay tulak sa akin. Naramdaman ko ang lamig ng alak na dumadaloy sa aking muka. This is it. Ang dulo ng aking pasensya, akmang luluhod na ako para tapusin ang eksena nang biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang matandang lalaki na may puting buhok, suot ang isang napakamahal na suit na may tatak ng isang Swiss law firm ang pumasok. Kasunod niya ang 10 bodyguard na tila mga pader sa laki. Tumigil ang musika. Maging ang mga bilyonaryo sa loob ng silid ay napahinto. Who invited the Miller's attorney? Bulong ng isang guest. Naglakad ang matanda ng diretsyo sa gitna ng dance floor.
Nilagpasan niya si Raymond, nilagpasan niya si Doña Aurora na tila ba mga hangin lang sila. Huminto siya sa harap ko, isang basang waitress na punong-puno ng alak ang mukha. Yumukod ang matanda ng malalim, isang pagyukod na tanging para sa isang royalty lang. I have traveled across the globe to find you, young lady, sabi niya sa isang malakas at baritonong boses na yumanig sa buong ballroom. The search is over. Lady Martina Miller, the sole heiress to the Miller Global Estates and the rightful owner of 51% of the Montemayor Group's shares. It's time to go home. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang bomba na biglang sumabog. Ang baso ni Sofia ay nahulog at nabasag sa sahig. Si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ko ang aking likod at tumingin ng diretso kay Sofia pagkatapos ay kay Raymond. Sabi ko sa iyo, Raymond, remember this day. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. The intern you stepped on, she just became your boss. Kinuha ko ang puting tissue sa tray at dahan-dahang pinunasan ng alak sa akin muka. Itinapon ko ang maduming tissue sa paanan ni Sofia. Clean that up, Sofia. It's your turn to pick up the pieces. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na ulap na ayaw humupa. Ang mga socialite na kanina lang ay nagtatawanan habang pinapanood akong hiyain ni Sofia ay tila mga estatwa na hindi makahinga. Ang bawat mata ay nakapako sa akin, hindi na bilang isang basurang intern, kundi bilang ang babaeng humahawak ngayon sa kapalaran ng kanilang mga negosyo. Attorney Alberto, sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Ang boses ni Raymond ay basag puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Martina, she's the Miller heiress. Hindi lang siya basta heiress, Mr. Montemayor. Sagot ni Attorney Alberto habang binubuksan ang isang itim na leather briefcase. Naglabas siya ng mga dokumentong may gintong seal, ang orihinal na kasunduan sa pagitan ng pamilya Miller at Montemayor. She is the majority shareholder. 51% of everything you see, everything you own, belongs to Lady Martina. At ayon sa huling habilin ni Mr. Maximilian Miller, ang kapangyarihan sa pagpapatakbo ng kumpanya ay agad nalilipat sa kanya sa oras na lumitaw siya. Nananaginip ka, fake yan, peke, ang mga dokumentong yan. Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Lumapit siya sa akin at tinangkang hablutin ang mga papel, pero mabilis siyang hinarangan ng 2 bodyguard ni Alberto. Martina is a squatter. Isang pulubi mula sa Tondo. Paano siya magiging anak ni Maximilian? Tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Ang putik sa paa ko, madam, ay madaling hugasan. Pero ang dumi sa konsensya niyo, kahit gaano karaming diamond ring ang isuot niyo, hindi niyo yon maitatago. Humarap ako kay Raymond. Gusto kong makita ang pagsisisi sa kanyang mga mata. You asked me who I was, Raymond. Na yon alam mo na. Ang babaeng tinawag mong useless ang siyang may-ari ng upuang kinauupuan mo. Hindi nakapagsalita si Raymond. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Tumingin siya kay Sofia na hanggang ngayon ay nakatulala pa rin sa sahig, pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. May bahid ng sakit sa kanyang mga mata pero hindi ko yon pinansin. Attorney Alberto, tawag ko, ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. As the majority owner, I want an immediate freeze on all corporate funds of the Montemayor Group. No transactions, no withdrawals. At lalong walang bonuses para sa board of directors hanggat hindi natatapos ang isang full-scale forensic audit. Wait, what? Hindi mo pwedeng gawin yan? Sigaw ni Miss Gina na kanina pa nakikinig sa gilid. Paano ang mga operations namin? Paano ang mga sweldo? The operations will continue under my supervision, sagot ko, habang dahan-dahang hinuhubad ang maduming waitress apron. And as for you, Miss Gina, you're fired.
Get your things by tomorrow morning. I don't need employees who prioritize bullying over professional ethics. Napaganga si Miss Gina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ununting napagtatanto na ang kanyang career ay natapos sa isang iglap. Lumingon ako kay Sofia na ngayon ay nanginginig na ang mga labi. And you, Sofia? Ang gown mo, I'll send you the bill for the wine you wasted. At huwag kang mag-alala, hindi ko na kailangan lumuhod. Dahil simula ngayong gabi, ikaw at ang pamilya mo ang luluhod sa akin para hindi ko bawiin ang mga investments na nagpapanatili sa inyo sa Forbes Park. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ko ay tila isang deklarasyon ng giyera. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa 15 taon ng pagtatago ng gutom at ng pangarap na makuha ang husti yang matagal lang ipinagkait sa akin. Naramdaman ko ang pagsunod ni Raymond. Martina, mag-usap tayo. Huminto ako sa tapat na malaking pinto pero hindi ako lumingon. There's nothing to talk about, Mr. CEO. Ang intern mo ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguro na bawat sentimong ninakaw niyo sa pamilya ko ay maibabalik. Ninakaw? Anong ibig mong sabihin my father loved your family? Sigaw ni Raymond. Tanungin mo ang nanay mo, Raymond? Malamig kong sagot. Tanungin mo siya kung anong mangyari nung gabing masunog ang mansion namin. At tanungin mo siya kung bakit sa loob ng 15 taon, ang mga Montemayor ang tanging nakinabang sa pagkawala ng mga Miller. Ipinagpatuloy ko ang aking paglakad patungo sa naghihintay na itim na limousine sa labas. Pero bago ako makasakay, narinig ko ang mahinang bulong ni Attorney Alberto sa tabi ko. Lady Martina, may isa pa tayong problema. Ang audit na pinapagawa niyo, may nakita kaming kakaiba. Ang pondo ng kumpanya ay hindi lang frozen. Ubos na ito. At ang huling taong nag-authorize ng transfer ay ang tatay ni Sofia. Napahinto ako. Isang bagong laro na naman. Ang akala kong dulo ng laban ay simula pa lang pala ng isang mas malalim na sabuatan. Sa loob ng 3 araw ang buhay ko ay naging isang serya ng mga meeting, pirmahan ng dokumento at pakikiharap sa mga taong dati ay hindi man lang ako matingnan sa mata. Nakaupo ako ngayon sa pinakamataas na palapag ng Montemayor Building, ang opisina na dati ay pag-aari ni Raymond. Mula rito, kitang-kita ang buong syudad ng Makati. Pero sa kabila ng karangyaan, ang puso ko ay nananatiling mabigat. Isang mahinang kumatok sa pinto ang gumasag sa aking pag-iisip. Inasahan kong si Attorney Alberto yon pero laking gulat ko nang pumasok si Doña Aurora. Wala na ang suot niyang mamahaling alahas. Ang kanyang buhok na laging perpekto ay tila bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi siya ang matikas na donya na sumampal sa akin sa gala. Nayon, mukha siyang isang babaeng natatalo ng sarili niyang mga multo. Lady Martina! Ang boses niya ay nanginginig. Halos hindi niya mabigkas ang aking pangalan. Maupo kayo, madam. Sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon. O baka mas gusto niyong tawagin kitang Auntie Aurora, gaya ng tawag ko sa inyo noong 5 taong gulang pa ako. Napayo ko siya. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Galit ka sa akin at alam kong may karapatan ka. Akala mo ba ay madali ang naging buhay ko matapos mawala ang mga magulang mo? Madali. Napatawa ako ng mapait. Kinuha niyo ang lahat sa amin. Ang mansion, ang mga shares, ang dignidad ng pamilya ko. Habang ako ay nadidildil ng asin sa tondo, kayo ay nagpapakasasa sa perang. Hindi naman sa inyo. Hindi mo naiintindihan. Bigla niyang sigaw, pero agad din siyang nanghina. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga pisingi. Akala mo ba masarap maging anino sa loob ng maraming taon? Ako ang laging pangalawa? Ang nanay mo, si Isabella Miller, siya ang laging bida. Siya ang maganda, siya ang matalino, siya ang minamahal ng lahat. Maging ang asawa ko si Roberto ay tila mas humahanga sa kanya kaysa sa akin. Dito ko nakita ang humanity ni Aurora.
Hindi lang siya gahaman. Siya ay isang babaeng nilamon ng matinding insecurity at selos. Ang kanyang bawat hakbang laban sa pamilya Miller ay paraan niya para patunayan na kaya niyang igitan ang alaala ng aking ina. Dahil sa selos niyo, hinayaan niyong mamatay ang mga magulang ko. Tanong ko, ang boses ko ay gumaralda sa galit. Hindi ko sila pinatay, Martina. Mabilis niyang sagot, hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa, pero agad ko itong binawi. Oo, nabulag ako ng ingit. Hinayaan ko makuha ni Roberto ang mga shares niyo, pero ang sunog, ang mga hitman, hindi ako ang nag-utos niyon. May ibang taong mas gahaman kaysa sa akin. May ibang taong gustong makuha ang Miller Global Estate sa kahit anong paraan. Sino? Tumingin si Aurora sa pinto, tila natatakot na may nakikinig. Ang pamilya Galvez. Ang tatay ni Sofia, si Andres Galvez. Siya ang utak ng lahat. Siya ang nagmamanipula sa pondo ng Montemayor Group para dahan-dahang ubusin ang yaman niyo. At ngayon, kinagamit niya si Sofia para tuluyang makuha si Raymond at ang kontrol sa kumpanya. Tumayo ako. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Kung totoo sinasabi niya, ibig sabihin ay nasa panganib si Raymond. Bakit mo ito sinasabi sa akin na yon? Tanong ko. Dahil mahal ko ang anak ko. Hagulgol ni Aurora. Andres is dangerous. Pinadbantaan niya ako. Kapag hindi ko napilit si Raymond na pakasalan si Sofia, ilalabas niya ang mga dokumentong nagpapatunay na kasabot ako sa technical malversation ng kumpanya nung una. Martina, pakiusap. Iligtas mo si Raymond. Iligtas mo ang kumpanya. Handa ako makulong, basta wag lang madamay ang anak ko. Sa sandaling yun, nakita ko ang isang ina sa likod ng maskara ng isang kontrabida. Isang inang handang isakripisyo ang sarili para sa anak kahit pa naging masama siya sa ibang tao. Bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang intercom sa mesa ko. Ang boses ni Attorney Alberto ay puno ng kaba. Lady Martina, we have a problem. Mr. Raymond is missing. Hindi siya nakarating sa kanyang meeting sa Makati at ang huling lokasyon ng kanyang sasakyan ay sa isang abandonadong bodega malapit sa port area. Napatingin ako kay Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Andres! Bulong niya. Kinuha ko ang aking jacket at ang kumpit sa buhok na itinago ko sa aking bulsa. Ang Martina na intern ay wala na. Ang Martina na Miller heiress ay may kailangang gawin. Pero ang Martina na sinanay bilang satu ay handa ng lumaban. Attorney, ihanda ang sasakyan, utos ko. At tawagan mo si Lolo Ben. Sabihin mo sa kanya, ang mga anino ni Andres Galvez ay kailangan tapusin ngayong gabi. Ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa malakas na buhos ng ulan dito sa port area. Ang bawat patak ng tubig sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero ay tila tunog ng mga bala na nagpapaalala sa akin. Wala na akong oras para mag-alinlangan. Dahan-dahan kong binuksan ang pintong bakal ng abandonadong bodega. Sa loob ang dilim ay tanging binabasag ng isang madilaw na bumbilya na nakasabit sa gitna. Doon nakita ko si Raymond. Nakatali siya sa isang silya, puno ng pasa ang kanyang muka at may dugong umaagos mula sa kanyang labi. Sa likod niya nakatayo si Andres Galvez, may hawak na baril. Sa tabi nito ay si Sofia na imbes na matakot ay tila ba nag-e-enjoy pa sa nakikita niya. Lady Martina, o baka mas gusto mong tawaging intern? Tumawa ng malakas si Andres. Pumasok ka. Huwag ka mag-alala, hindi kita papatayin agad. Kailangan ko muna ang pirma mo sa mga dokumentong ito. Bitawan mo siya, Andres, sabi ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ang bawat kalamnan sa katawan ko ay nakahanda na para sa pagsabog. Nakuha mo na ang pera ng mga Montemayor. Bakit kailangan mo pang idamay si Raymond? Dahil siya ang alas ko, sigaw ni Andres. Ang mga Miller at Montemayor ay laging magkadugtong. Kung mapapatay ko ang huling Miller at makokontrol ko ang huling Montemayor, ang buong Makati ay luluhod sa akin. Martina, umalis ka na, please. Pilit na sabi ni Raymond, ang boses ay paos at puno ng sakit. It's a trap!
Tumingin sa akin si Sofia nang may matinding pait. Akala mo ba mananalo ka? You're just a ghost from the past, Martina. Raymond is mine. The company is mine. You have nothing. I have something you'll never have, Sofia. Sagot ko habang dahan-dahang humahakbang pasulong. I have the truth. Truth doesn't stop bullets. Bulyaw ni Andres sabay kasanang baril. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo. Inihagis ko ang isang maliit na metal ball, isang improvised smoke bomb na ginawa ni Lolo Ben sa sahig. Kasabay ng pagputok ng makapal na usok ay ang pagpapakawala ko ng aking galit. Hindi nila ako nakita pero naramdaman nila ako. Ginamit ko ang dilim. Ang unang bodyguard na sumugod ay sinalubong ko ng isang siko sa sikmura at isang matinding sipa sa panga. Naririnig ko ang lagutok ng buto sa bawat tama ko. My body moved like a shadow, a lethal dance choreographed by years of survival. Nasaan siya? Patayin niyo siya! Sigaw ni Andres habang nagpapaputok ng baril sa kung saan-saan. Naramdaman ko ang isang init na gumuhit sa aking hita. Isang bala ang tumama pero hindi ko ito pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas si Raymond. Nakarating ako sa likuran ni Sofia. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ko ang kanyang buhok at itinutok ang aking matulis na kumpit sa kanyang leeg. Bitawan mo ang baril, Andres, o magiging ulila ka bago matapos ang gabing ito. Napatigil si Andres. Ang usok ay unti-unti nang humuhupa. Nakita niya ang kanyang anak na nanginginig sa takot sa ilalim ng aking kamay. Tatay, tulong, papatayin niya ako! Tili ni Sofia. Martina, wag! Bulong ni Raymond. Kahit sa gitna ng panganib, ang kanyang puso ay nananatiling mabuti. Don't become like them. Tumingin ako kay Raymond. Ang mga mata niya ay puno ng pakiusap. Sa sandaling iyon, ang galit sa puso ko ay tila bahagyang lumambot. Pero hindi si Andres. Gamit ang pagkakataon na lumingon ako kay Raymond, mabilis na itinutok ni Andres ang baril sa akin. Mamatay ka na, Miller! Bang! Isang putok ng baril ang yumanig sa buong bodega. Napapikit ako, handa na sa hapdi na kamatayan. Pero wala akong naramdamang sakit. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko si Raymond. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang katawan ay tila isang pananggalang. Dahan-dahan siyang napaluhod, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib kung saan unting kumakalat ang pulang mansa ng dugo. Raymond! Sigaw ko. Binitawan ko si Sofia at sinaluko ang kanyang bumabagsak na katawan. I owed you this one. Bulong niya bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. No, Raymond, gising. Huwag mo akong iwan, hagulgol ko. Sa labas, naririnig ko na ang mga sirena ng pulis at ang boses ni Lolo Ben na tumatawag sa akin. Pero ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng katawan ni Raymond sa aking mga braso. Tumingin ako kay Andres na ngayon ay nakatulala sa kanyang sariling anak na duguang nakahandusay dahil sa ligaw na bala na tumama rin kay Sofia sa gulo. Ang kanyang kasakiman ay nagbunga ng sariling ang impyerno. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikidalamhati sa isang pag-ibig na nahanap sa gitna ng digmaan, pero baka mawala bago pa man magsimula. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng emergency room ay tila isang taon ng pagdurusa. Nakaupo ako sa malamig na bangko ng ospital, ang aking mga kamay ay balot pa rin ng tuyong dugo-dugo ni Raymond. Ang dating matikas na CEO, ang lalaking naging impyerno ng buhay ko bilang intern, ay nakikipaglaban ngayon para sa kanyang huling hininga dahil sa akin. Martina, anak, kailangan mo magpalit ng damit. Baka magkasakit ka. Bulong ni Lolo Ben habang iniaabot sa akin ang isang mainit na kape. Umiling ako. Hindi ko siya iiwan, Lolo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko naririnig na ligtas siya. Sabi nila, ang karma ay parang gulong, minsan ikaw ang nasa itaas, minsan ikaw ang nasa ilalim. Pero sa gabing ito, ang karma ay tila isang malupit na guhit ng tadana.
Si Andres Galvez ay nasa likod na ng mga rehas kasama ang kanyang mga tauhan. Si Sofia naman ay nasa kabilang ward, naghihintay ng operasyon para sa kanyang binti. Pero higit pa sa pisikal na sakit ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadumihan. Ang balita tungkol sa tangkang pagpatay at ang pagnanahaw nila sa pondo ng kumpanya ay kumalat na sa buong bansa tila isang wildfire. Nabalik lamang ang aking diwa nang makita ko si Doña Aurora na naglalakad sa hallway. Wala na ang kanyang poise. Ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto at ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsisisi. "Martina!" Tawag niya, ang boses ay paos. Tumayo ako. Inasahan ko ang galit ang paninisi, pero laking gulat ko nang bigla siyang lumuhod sa harap ko. Sa gitna ng maraming tao sa ospital, ang mapagmataas na si Doña Aurora Montemayor ay lumuhod sa isang babaeng tinawag niyang basura. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa pamilya mo," hagulgol niya. "I lost everything, Martina. My pride, my company, my dignity. Huwag mo lang sanang hayaang mawala rin ang anak ko. Si Raymond, he truly loved you. Even before he knew you were a miller, he was already falling for the intern who dared to challenge him." Tumiin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ko, kundi awa. "Tumayo kayo, madam. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil sa pagluhod, kundi dahil sa pagbabago. Hayaan nating ang Diyos at ang mga doktor ang gumawa ng paraan para kay Raymond." Makalipas ang 8 oras, lumabas ang surgeon. Ang bawat hakbang niya patungo sa amin ay tila isang hatol ng kamatayan o buhay. The operation was successful, sabi ng doktor, at tila nabunutan ako ng isang malaking tinik sa dibdib. The bullet missed his heart by a fraction of an inch. He's a fighter. He's stable now. Napaupo ako sa sahig, umiiyak sa sobrang pasasalamat. "Diyos ko po, salamat." Pinayagan akong pumasok sa ICU matapos ang ilang oras. Doon, nakita ko si Raymond. Maraming tubo ang nakakabit sa kanya at ang kanyang mukha ay maputla pa rin. Dahan-dahan kong hinawakan ng kanyang kamay, ang kamay na humawak sa akin nung gabing iligtas niya ako. "Martina." Bulong niya, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. "Nandito ako, Raymond. Huwag kang magsalita. Magpahinga ka lang." Sabi ko, ang mga luha ko ay pumapatak sa kanyang palad. Ngumiti siya ng bahagya, isang mahinang ngiti na puno ng pagmamahal. Did I pick up the pieces correctly?" Napatawa ako sa gitna ng aking pag-iyak. Naalala niya ang sinabi ko sa kanya noong gabing saktan niya ang damdamin ko sa opisina. "Yes, Raymond. You did more than that. You saved me." Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang lumang dokumento na ibinigay sa akin ni Attorney Alberto kanina. Ito ang orihinal na kasunduan ng ating mga magulang. Hindi lang ito tungkol sa pera o shares. Sa huling pahina, may nakasulat na mensahe mula sa tatay ni Raymond sa tatay ko, Maximilian. "If our children find their way to each other, let it be because of love, not just because of our legacy. Let them build a bridge between our families that no greed can ever burn." Our parents, they really wanted this for us, bulong ko sa kanya. "But not like this, not with blood." "Then let's start over," sabi ni Raymond, ang boses niya ay naging matatag. "No more intern, no more CEO, just Martina and Raymond. Isang bagong simula malayo sa mga anino ng nakaraan." Sa sandaling yon, alam ko na ang hustisya ay nakamit na. Hindi lang sa pagkakakulong ng mga Galvez o sa pagbawi ko ng aking yaman. Ang tunay na hustisya ay ang pagkakaroon ng pagkakataong magmahal ng walang takot at ang pagpapatawad sa mga taong naging biktima rin ng sarili nilang pagkakamali. Ang mga Miller at Montemayor ay muling magsasama, pero sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay hindi na ginto, kundi isang pag-ibig na sinubok ng apoy at semento ng tundo. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila isang kisap mata matapos ang bagyong yumanig sa aming mga buhay.
Ngayong umaga, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng Manila Cathedral ay hindi na kasing hapdi ng apoy nung gabing masunog ang aking nakaraan. Ito ay isang liwanag na nagbibigay ng bagong pag-asa. Nakatitig ako sa aking refleksyon sa malaking salamin. Suot ko ang isang puting wedding gown na gawa sa pinung-pinukpok na tela. Simple, elegante at walang masyadong borloloy. Ito ang disenyo na pangarap ni Mama para sa akin bago pa man maging abo ang aming tahanan. Sa aking leeg, nagminingning ang gintong medalyon ng pamilya Miller, ang tanging saksi sa aking paglalakbay mula sa pagiging isang basurang intern hanggang sa pagbawi ng aking tunay na trono. Bumukas ang pinto at pumasok si Lolo Ben. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong Tagalog, ang kanyang buhok ay maayos na nasuklay. Nang makita niya ako, tumigil siya sa paglakad at ang kanyang mga mata ay unting napuno ng luha. Anak, Lady Martina. Tawag niya, ang boses ay nanginginig sa kagalakan. Kung nakikita ka lang ni Maximilian at Isabella ngayon, sigurado akong punong-puno sila ng pagmamalaki. Hindi ka lang nakaligtas, anak. Nagtagumpay ka. Lumapit ako sa kanya at humalik sa kanyang kamay ang tradisyonal na pagmamano na hindi ko kailanman kinalimutan kahit naging bilyonaryo na ako. Wala ako rito kung hindi dahil sa inyo, Lolo. Kayo ang tunay kong bayani. Nagsimulang tumunog ang malalaking kampana ng simbahan. Ang bawat hudyat nito ay tila isang awit ng tagumpay. Pagdating ko sa bukana ng simbahan, bumukas ang malaking pintong kahoy. Ang buong paligid ay balot ng bango ng mga sariwang jasmine at puting rosas. Sa dulo ng altar, nakatayo si Raymond. He looks more handsome than ever in his charcoal gray suit. Wala na ang bakas ng pagod at sakit sa kanyang muka. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang matinding pananabik at pag-ibig. Sa tabi niya nakaupo si Doña Aurora. Ninitian niya ako isang tapat na ngiti na wala ng bahid ng ingit. Matapos ang lahat, ibinenta niya ang kanyang mga huling ari-arian para tumulong sa mga biktima ng pamilya Galvez at ngayon ay aktibong tumutulong sa aming foundation. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nararamdaman ko ang mga mata ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay ang mga board of directors na dating nanlait sa akin, pero ngayon ay nakayuko ng may respeto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa isang babaeng napanatili ang dignidad sa gitna ng dumi. Nang makarating ako sa harap ni Raymond, kinuha niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hinding-hindi na niya ako bibitawan. "You look breathtaking, Martina," bulong niya. "Ready to sign the most important contract of our lives? This time I've checked every clause, sir." Biro ko isang pag-alala sa aming mga araw sa accounting department. Sa harap ng altar nangako kami sa isa't isa. Hindi lang ito isang pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ito ay ang pagtatapos ng 15 na taon ng pot at pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang kasunduang binuo ng aming mga magulang ay natupad din, hindi dahil sa pamumuwersa, kundi dahil sa kusang loob na pagpili ng aming mga puso. Matapos ang seremonya, dumretso kami sa reception sa isang garden na nakaharap sa Look ng Maynila. Sa gitna ng pagdiriwang tumayo kami ni Raymond sa balkon at tinitingnan ang dapit hapon. Sa malayo makikita ang mga nagtataas ang gusali ng Makati. At sa kabilang bahagi naman ay ang mga ilaw ng Tondo. "Hindi ko makakalimutan kung saan ako nanggaling, Raymond," sabi ko habang nakasandal ang ulo ko sa kanyang balikat. "At hindi ko hahayaang makalimutan mo na ikaw ang pinakamahalagang audit na ginawa ko sa buhay ko, Martina." Sagot niya sabay halik sa aking no. "The intern who stole my heart and saved my life." Ang kumpanyang pinagsikapan naming bawiin ay pinalitan na namin ng pangalan ang Miller Montemayor Legacy Group. Hindi na lang ito tungkol sa kita.
Ito ay tungkol sa pagbibigay ng scholarship sa mga batang intern na tulad ko noon na may pangarap pero walang pagkakataon. Si Andres at Sofia Galvez ay tuluyan ng nabulok sa likod ng rehas. Ang kanilang mga yaman ay kinumpiska ng gobyerno at ibinalik sa mga taong ninakawan nila. Ang karma ay hindi natutulog at ang katarungan kahit gaano katagal ay palaging dumarating sa tamang panahon. Habang lumulubog ang araw, alam ko na ang kwento ng aking paghihirap ay tapos na. Ang peklat sa aking balikat ay mananatili, hindi bilang paalala ng sakit, kundi bilang isang medalya ng aking katapangan. Ako si Martina Miller, ang babaeng dumaan sa apoy para mahanap ang kanyang ginto. At ngayong gabi, sa piling ng lalaking mahal ko sa wakas, nakauwi na ako. Ang paglalakbay ni Martina ay isang patotoo na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa taas na posisyon, kundi sa tibay ng loob at linis ng konsensya sa gitna ng pagsubok. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Alam ko marami sa atin ang nakaramdam ng galit sa kawalang katarungan na naranasan ni Martina sa mga kamay ni na Sofia at Tonya Aurora. Maging ako ay naluha habang isinusulat ang eksena kung saan kailangang luhod ni Martina para punasan ang sapatos ng taong nagnakaw ng kanyang danggal. Ang kwentong ito ay kinuha mula sa inspirasyon ng maraming kababayhan sa ating lipunan. Mga OFW, mga working moms at mga interns na araw-araw ay tumitiyak ng silya sa gitna ng mapanghusgang mundo. Ito ay paalala na kahit gaano tayo ituring na basura ng iba, mayroon tayong sariling ginto sa loob na walang sinumang makakanakaw. Kayong mga ka-audiobook, ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa posisyon ni Martina? Mapapatawad nyo rin ba ang isang taong tulad ni Doña Aurora? O mas pipiliin nyo ang ganap na paghihigan? Sana ay nakapulot kayo ng aral at pag-asa sa kwentong ito. Nasaan man kayo ngayon sa gitna ng trapik sa EDSA, nagluluto para sa pamilya o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nawa imanatiling matatag ang inyong puso. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng inyong mga saloobin dahil bawat opinyon ninyo ay mahalaga sa ating komunidad. Hanggang sa susunod nating kwento ng drama, pag-ibig at tagumpay, manatiling ligtas at malakas ang loob.